Hi guys! Kumusta kayong lahat? May talong ba kayo sa bahay? Kung mayroon, tara, ganito gawin nyo sa talong na sigurado ako magustuhan ito ng buong pamilya nyo. Napakadali lang gawin at napakasimple lang at kunti lang masangkap na kailangan at perfect talaga to pang ulam. Kahit simple lang to, siguradong mag-enjoy ang buong pamilya nyo dito. Kaya subukan nyo to sa bahay, siguradong mag-enjoy kayo dito. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Riza, please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong upload. To start, mayroon ako ditong 3 pirasong talong at nagpakulo lang ako ng water dito at ilagay ko lang tong 3 pirasong talong dito. Lulutuin lang natin ito until maging malambot. So ayan, takpan ko lang to. So after few minutes, i-check lang natin pag malambot na yung talong natin. So pag malambot na, i-turn off natin ang stove at ilagay na natin yung talong sa plate. Hanguin na natin at ilagay natin dito sa plate. Ayan, okay na tong talong natin. So ngayon, gagamit lang ako ng tinidor dito at i-mash ko lang tong talong para maging pino. Anyway, tell me where you're watching from and comment kayo sa baba kung tagasan kayo para next video natin ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Habang minamash ko pa yung talong, shoutout muna dahil ka Amira Shiva from Laguna, Amy Cordova from Oriental Mindoro, Carmen Romuha from USA. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, tatanggalin ko rin tong matigas na part dito sa ating talong. Ayan, so okay na tong talong natin. Na-mash na ng maayos. Ngayon, maglagay lang ako dito ng chopped tomato. Isang malaking tomato po ang nilagay ko dito. Tapos, chopped na onion. Kalahating onion. Medyo malaki din po yung onion. And then, maglagay na rin ako dito ng salt and black pepper to taste. Pagkatapos, ilipat ko lang dito sa bowl para mas easy lang siyang i-mix. Maliit kasi yung plate na lagyan ko. And then, maglagay na rin ako dito ng isang pirasong itlog. Pagkatapos, paghalo-haloin lang natin until ma-mix lahat ng ating mga ingredients. And then, maglagay na rin ako dito ng 1/3 cup na all-purpose flour. And then, paghalo-haloin ko lang ulit. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So, pag-heart na tong video na to at comment kayo sa baba, I love easy recipe. So, ayan, okay na yung eggplant mixture natin. So, ngayon, on ko lang tong stove. Tapos, ilagay ko tong frying pan. At maglagay na rin ako dito ng kunting oil. Pagkatapos, ilagay ko na dito yung eggplant mixture natin. At i-flatten lang natin sa taas evenly. Kung mayroon kayong non-stick pan sa bahay, mas maganda yun yung gamitin nyo dito para hindi dumikit sa ilalim yung eggplant natin. And then, takpan ko lang to at lulutuin ko lang for 5 minutes in low fire. Yan, after 5 minutes, balik na rin lang natin tong eggplant natin. Gagamit lang ako dito ng takip sa aking cooking pot. Ayan, yung malaki. Or plate, kung mayroon kayong plate. Tapos, ibaliktad lang natin. Ayan. Pagkatapos, ibalik ko lang dito sa aking frying pan. Pagkatapos, maglagay na rin ako dito ng mozzarella cheese. Ito optional naman po kung wala kayong cheese sa bahay. Pwedeng hindi nyo po lagyan. Sa akin, mayroon kasi akong available. Kaya lagyan ko lang to dito sa taas para mas lalong masarap. And then, maglagay na rin ako dito ng dried oregano. And then, takpan ko lang to at lulutuin ko lang for another 5 minutes in low fire. Ayan, after 5 minutes, ayan o, luto na. Ilipat ko lang dito sa plate at ready to serve na ang ating masarap na simpleng ulam. Ayan po, tingnan nyo po kung gaano kasarap tong talong natin. Napakasarap kahit simple lang. Kaya mga mami, try nyo na. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. See you in my next video. Pakishare na din tong video na to. Maraming salamat po.